Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Paula, 66 years old. Panganay po ako sa 2 anak. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari 4 na dekada na ang nakararaan. Tungkol ito sa aking mami na pangalanan na lang po nating Susan. 85 years old na po siya sa kasalukuyan. Aminado po ako, naging mahirap po sa amin ang magtiwala sa mga taong hindi talaga namin personal nakakilala. Lalo na kagaya ng mga kasambahay. Hindi ko naman sila nilalahat, pero minalas kasi kami dati sa kasama sa bahay. Nasira ang pamilya namin nang sumama si daddy sa yaya ko noong sanggol pa lamang ako. Simula noon, hindi na talaga nakampante si mami kapag may mga kasambahay sa paligid. Palagi niyang iniisip na lahat ng mga nagtatrabaho sa amin may mga masasamang balak. Ito rin siguro yung dahilan kung bakit naging malupit siya sa mga kasambahay. Pati nga ako at ang nakababata akong kapatid na si Maki, madalas niyang mapagalitan. Ayaw na ayaw niyang nakikipaglapit ako sa kanila. Kaya ikaw, Paula, iwasan mo ang mga kasambahay, lalo na yung labandera natin. Aba, darating ang araw aabusuhin ka lang yan. Kahit kailan, hindi siya magiging magandang halimbawa sa'yo. Si Maki, pagsabihan mo rin. Hindi ko alam kung anong gayuma ang pinalamon sa inyo ng babaeng yan at lapit kayo ng lapit sa kanya. Mi, mabait naman po ang labandera natin. Tsaka kung hindi tayo dapat na magtiwala sa kanya, bakit kumuha pa tayo ng mga taong tutulong sa atin sa mga gawaing bahay? Bakit hindi na lang po tayo? Huwag mo akong kino-question, Paula. Ang lola mo ang mapilit na maghanap ng kasambahay kasi nga raw mabilis kang magkasakit. Kapag nasa trabaho ako, masahol ka pa sa pinabayaan. Pati si Maki, kung ano-ano na lang ang pinagagagawa dito sa bahay. Nung huli kayong maabutan ng lola mo na wala pang nagbabantay sa inyo, naglaro ng apoy sa kusina ang kapatid mo. Di po ba dapat maging mabait naman tayo sa kanila kahit papano? Silang gumagawa ng mga bagay na nagpapagaan sa buhay natin. Tsaka 4 years old pa lang nun si Maki nang mahuli siyang naglalaro ng apoy. Binata na po siya ngayon. Kita nyo nga lagi na lang nagkukulong sa kwarto. Ang dami mo pa kasing sinasabi. Makinig ka na lang sa akin, pwede? Ayokong maulit pa ang nangyari noon na ipinagpalit ako ng ama mo sa isang hamak na muchacha. Matagal na po yun, Mi. Sabi mo nga sanggol pa ako nang mangyari yun Pwede ba mag-move on na po tayo? Ayoko po kasi na halos araw-araw na lang tayo nagkakagulo dahil sa matinding galit nyo sa kasambahay. Basta para sa akin okay sila. Wala silang ginagawang masama. At tupagin mo yung pag-aaral mo. Ayokong may makita akong bagsak na mga grado sa oras na magkapirmahan tayo ng report card. Sa halip ay wika niya sa akin. Minsan hindi ko po maintindihan kung ano ba talaga ang pinaguhugutan ni Mami ng galit. Kung ako ba o ang mga kasambahay namin, Miss Winnie. Paano po kasi kapag pinag-uusapan na namin ng tungkol sa mga kasambahay, palagi na lang nag-overreact si Mami. Para bang masahol pa sa pangaagaw ng asawa ang naging atraso ng mga ito sa kanya. Pinakamalupit niyang nagawa sa isa sa aming mga kasama sa bahay ay ang pasuin ng plancha ang mga hita nito. Galing ako sa school nung araw na yun at maaga akong nakauwi sa bahay. Nakagawian ko ng makipagkwentuhan sa isa naming mga kasambahay, yung sinasabi kong labandera. Siya ang halos malapit ang edad sa akin kaya mas madalas ko siyang matawag kesa sa iba. Sa kanya lang kasi ko relate na relate Pareho kaming walang ama at pareho kaming palaging may napupunas sa paligid. Yun nga lang nang hapong yun ay siya ang napuna ko pagkalapit ko sa kusina. Umiiyak ang babae, nanginginig, nag-aalala akong lumapit sa kanya. Lara, anong nangyari sa'yo? Mi, anong kaguluhan ba ito? Ba't hindi mo tanungin ang muchacha na yan? Tutal mahilig naman siyang magsumbong sa'yo Siguro nga lahat ng kagagahan niya, naidrama na yata niya sa'yo. Punyeta! Ano bang pinagsasasabi mo, Mami? Huwag naman po kayong ganyan. Natatakot na sa inyo si Lara, Kung may problema, kausapin niyo ng maayos. Yang magaling nating kasambahay, anak. Tatanga-tanga! Alam mo bang sinunog niya ang uniform mo? Sa pagkakataong ito, nagsalita na ang labandera naming si Lara. Ipinaalam niya sa akin na hindi raw niya sinasadya ang pagkasunog ng school uniform ko. Nagpaplansya siya ng utusan ni Mami. Nangako pa raw ang nanay ko na siya na ang magbabantay ng ginagawa ni Lara pero nagulat ang labandera ng pagbalik niya sa kwarto, sunog na ang damit. Gigil na hinarap ni Mami si Lara. Gaga ka ba? Sa tingin mo ako ang nagsunog?
Bakit kanina? Hindi mo sinabi sa akin yan. Malakas lang ang loob mo kapag narito ang anak ko. Mami, awat na. Maliit na bagay lang yan. Napakarami ko namang uniform dyan. Naku Paula, sana lang talaga. Wag na wag kang tatraydorin ng babaeng yan. Masyado kang atribida, pati kasambahay kinakampihan mo. Sino ba talagang kadugo mo ha? Mami, ang sinasabi ko lang po, kung nagkamali man si Lara, hindi natin siya kailangan saktan at pagalitan ng sobra. Pwede naman natin siyang kausapin, hindi ba? Kahit na, kaya nga nagiging abusado ang mga babaeng kagaya niya eh. Dahil kinakampihan mo, hinahayaan mo na magkamali at hindi binabago. Galit na nagmarcha si Mami at iniwan kami ni Lara. Ewan ko ba, naaawa ako sa kaibigan ko kaya tinanong ko siya kung ayos lang ba siya. Napaigik si Lara nang mahawakan ko ang kanyang hita. Nagdududang tinanong ko siya kung ano ang nangyari at bago pa man siya makapagsalita, hinawi ko na ang maid's uniform niya. Napasinghap ako nang makita ang tatak ng paso ng plancha sa kanyang balat. Nagsisimula na itong lumobo kaya ganun na lang ang pagkatakot ko. Diyos ko, anong nangyari sa hita mo, Lara? Bakit parang lumobo at may tubig sa loob? Diyos ko, halika baka ma-impeksyon yan. Ano ba kasi ang nangyari? Teka lang, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Si Mami ba ang may gawa nito? Ay naku, bakit hindi mo to sinumbong habang narito siya kanina? Hindi na pwede sa akin ito eh. Pang-aabuso na talaga to. Humikbilang si Lara dahil sa aking mga sinabi. Nakiusap pa siya na kung pwede, wag ko nang mabanggit kay Mami ang mga ginawa ng nanay ko sa kanya. Naiintindihan ko naman si Lara eh. Natatakot lang siya na baka mapagbuntunan na naman ang galit ni Mami. Ipinaliwanag ko kay Lara na palagi namang galit si Mami. Wala nang bago ron. Alam ko naman na halos lahat ng mga kakilala ko, ninang, mga kaibigan o maski iba pa naming mga kamag-anak ay alam din ang ugaling ito ni Mami. Pero hindi kasi pwede sa akin ang ganito eh. Hindi talaga pwede. Awang-awa ako sa sinapit ni Lara sa kamay ni Mami noon. Para sa akin, hindi na makatarungan ang kanyang ginagawa. Literal na inaabuso ang mga taong wala namang ginawa kundi ang magtrabaho ng maayos. Maging ang kapatid kong si Maki, sinumbong sa akin ang kasuklam-suklam na ginawa ng aming ina sa aking kaibigan. Ate, may sasabihin po sana ako sa iyo. Importante. Bakit? Ano ba yon? Huwag mo na sana tong mabanggit kay Mami. Kasi baka pagalitan niya ako. Nakita ko siya kanina. Pinaso ng plancha ang hita ni Ate Lara. Hindi ko nga alam kung anong nangyayari sa nanay natin eh. Habang tumatagal, nagiging bayulente. Sinubukan ko siyang awatin kanina. Kaso lang, ang sabi niya, huwag ako makikialam at ako naman ang babanatan niya. Natatakot ako sa kanya, ate. Baka kung ano na naman ang gawin niya sa akin. Hayaan mo at kakausapin ko si Mami. Hindi habang buhay ganito siya sa mga empleyado niya. Kawawa naman si Lara. Aminado ko na minsan nagiging matigas lang ang ulo ko kapag nag-aaway kami ni Mami. Ayokong nakikita siyang nananakit ng tao, lalo na ng mga kaibigan ko. Magaan kasi ang kamay niya sa kanila. Kaya naman may mga pagkakataon na mas pinipili kong manatili sa bahay kesa pumasok para lang maprotektahan ang aking mga kaibigan. Ng mga sumunod na araw, napansin kong balisa si Mami. Ilang beses siyang palakad-lakad sa sala kaya nagtaka na ako sa kanya. Mami, anong nangyayari sa'yo? Ang kwintas ko anak, nawawala. Ha? Sino naman pong kukuha nun? Tayo lang naman ang narito. Kailangan kong mahanap yon anak. Yun na lang ang natitira kong alaala sa ama mong salawahan. Mami, kung sa tingin niyo po sobra na ang ginawang panloloko sa inyo ni Daddy, wag na kayong magtago ng kahit na anong bagay na magpapaalala sa kanya. Kasi kayo lang din po ang mahihirapan eh. Basta, hahanapin ko ang kwintas na yon at hindi ako papayag na basta na lang mawala yun sa akin. Hindi ko na rin pinatulan pa ang galit ni Mami. Siguro natagpuan na rin niya ang kwintas kasi nanahimik na rin siya at hindi na ito hinanap pa. Isang araw, kakaiba ang ngisi ni Mami habang pasulyap-sulyap kay Lara. Nag-away talaga kami noon para lang maipagamot ko ang butihin naming kasambahay. Mabuti na lang, pinagtakpan pa siya ni Lara nang magtanong ang doktor kung bakit tila sinadya ang pagkakapatong ng plancha sa kanyang hita. Napansin ni Mami na nakatingin ako sa kanya. Napakunot noo kagad siya. Oh, hindi ka naka-uniform. Hindi ka ba papasok?
Hindi nga po muna, Mi. Dito lang ako sa bahay, kasama kayo. Bakit naman? Natatakot ka na saktan ko ulit ang kaibigan mo? Mami, Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi ko nasasaktan si Lara. Alam mo namang ayokong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa bahay na ito. Kaya ikaw, Lara, bati na tayo, ha? Huwag kang mag-alala. Bilang pasasalamat ko sa pakikipagkaibigan mo sa anak ko, dadagdagan ko ang sweldo mo. baka kung ano na naman po yan ha, Mami. Tama na po. Maging mabuti na tayo sa kasambahay natin. Alam niyo, mabait naman po si Lara eh. Lahat ng kailangan ko sa school inaasikaso niya. Tangulang ang sinagot sa akin ni Lara noon. Alam kong madalas siyang mapagbuntunan ni Mami ng galit sa hindi malamang dahilan. Pero umaasa naman ako na magiging okay din sila balang araw. Maayos namang magtrabaho ang mga kasambahay namin lalo na kapag nabibigyan ng maayos na instructions. Sabi na lamang ni Lara na wala siyang tanim na sama ng loob sa mami ko at nagpapasalamat pa nga sa dinagdag na sweldo sa kanya ni Mami. Napangiti naman ang ina ko sa mga sinabi ni Lara. Mabuti naman kung ganon. Ayos na tayo, Lara, ha? Ayokong sasama sa akin ang loob ng anak ko. O paano, Paula, Iha? Pumasok ka na sa eskwela. Huwag mo nang alalahanin pa si Lara. Ako nang bahala sa kanya. Sigurado po ba kayo, Mami? Oo naman. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Meron naman po. Nanay ko po kayo eh. Wala akong nagawa noon, Miss Winnie. Oo nga at nasa wastong edad na ako, nagagawa kong pagsabihan si Mami. Kaso lang hindi ko siya magawang suwayin. Hindi ko rin alam na may mga bagay palang sadyang hindi ko kontrolado. Kung alam ko lang sana na may mangyayari palang hindi maganda, hindi na talaga ako umalis pa. Niwala sa hinagap na ang araw na yun ang huling araw na makikita ko si Lara. Umuwi ako kinahapunan na tahimik ang bahay. Yun ang usual na nangyayari sa aming tahanan kapag umuwi ako galing sa university. Si Maki na homeschooled naman nagkukulong sa kwarto. Sakitin kasi ang kapatid ko at hindi pwedeng ma-expose ng matagal sa labas. Si Mami baka nasa kwarto din at nagpapaganda kagaya ng kanyang nakagawian. At ang iba pa naming kasambahay naman nasa kani-kanilang trabaho. Dumiretso ako sa kusina kung saan madalas na maglagi si Lara. Nagtaka ako nang hindi ko siya nakita ron. Sa halip ang aking ina at si Maki ang nadatnan ko na ikinagulat ko. Hay anak, ang aga mo yata ngayon ah. Wala po kaming pasok sa last subject eh. Nasaan po pala si Lara? Si ate po nasa... Umuwi sa probinsya si Lara. Hindi ba, Maki? Umuwi siya kaninang tanghali? Tama po si Mami ate. Umuwi si ate Lara kanina. Bakit biglaan naman po yata? Ang sabi niya uuwi siya para asikasuhin ang mga kakailanganin na gamot ng kanyang ina. Emergency yun, kaya hindi ko na siya pinigilan. Napakurap ako sa sinabi ni Mami. Siguro naman totoo ang sinabi niya. Isa pa ayoko naman palagi na lang siyang pagdudahan, lalo na't hindi lingid sa aking kaalaman ang tungkol sa karamdaman ng nanay ng aking kaibigan. Lumipas ang ilang araw, hindi pa rin bumabalik si Lara. Gayunpaman, nanatiling balisa ako sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Tuwing 12:00 ng hating gabi, may naririnig akong ingay mula sa kung saang sulok ng aming bahay. Ingay ng hinihilang kadena. Para bang sa mga oras na yun lang nagagawang mag-ingay dahil tahimik na at kaagad siyang napapansin. Kapag susubukan ko namang i-check kung ano yun, wala akong nahahanap. Nagtagal din yun ng mga ilang gabi at tansya ko mga 1 buwan din. Niwala akong ideya na sa simula pa lang, binibigyan ako ni Maki ng clue sa kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa tuwing lalapit kasi siya sa akin, marahil ay nais lang makipag-usap o kung ano man ang kailangan niya, biglang dumarating naman si Mami. Aalis naman kagad si Maki at magkukulong sa kanyang kwarto. Mas lalo tuloy akong nagdududa sa kung ano ba talaga ang gustong sabihin sa akin ng kapatid ko. Hanggang sa isang araw... Mami, bakit mo po ginawa yun? Wala siyang kasalanan sa'yo. Bakit mo siya sinaktan? Bakit mo siya kinulong? Tumahimik ka, Maki! Gusto mong marinig tayo ng ate mo, ha? Maawa ka naman sa kanya, Mami. Kalunos-lunos na ang kalagayan niya. Wala po ba kayong konsensya? Patay na nga, hindi ba? Ba't dadalhin pa sa ospital? Gusto mo ba makulong ako, ha? Tandaan nyo, kung wala ako, magugutom kayong dalawa ng ate mo. Mami, hindi mo po siya dapat ginanyan. Puwisit naman, oo.
Sinabi ko na nga tumahimik ka, di ba? Talagang matigas ang ulo mo? Gusto mo bang masaktan? O baka naman nangangarap kang ikaw naman ang ilagay ko dyan, ha? Leche ka. Iyak lang ang sinagot ni Maki. Mahina lang naman ang boses nila pero madali kong malaman kung nagtatalo ang dalawa o hindi. Tuloy walang ingay akong bumangon at nagtungo sa may kusina. Naabutan ko silang nagkukumahog at bakas ang sindak sa mukha ni Maki nang makita niya ako. Bago pa man siya makapagsalita, nilapitan ko na sila na ikinataranta naman ni Mami. Mabilis niyang nahablot ang may kalakihang lumang kumot at ipinambalot sa kung anong nakahandusay sa stockroom sa ilalim ng hagdan. Napalapit ako doon sabay tanong. Mami, ano yan? Wala anak. Patay na hayop lang. Pinapatay ko sa hardinero. Nakapasok eh. Ano nga po eksakto yan? Asong ulol nga. Bakit? Pakakagat kayo dyan kahit alam niyong may rabies? Mami, nagtatanong lang po ako ng maayos. Hindi niyo naman po kailangan magmukhang defensive eh. Ang kulit mo eh. Sinabi ko na nga na patay na aso. Tsaka bakit ba ang aga mong nagising? Bumalik ka na sa kwarto mo. Ako nang bahala rito. Pasensya na po, Mami. Matagal na talaga ako nagdududa sa mga pinagagawa niyo eh. Ano ba kasi itong... Halos mabingi ako sa sarili kong tili nang masilayan ng dilat ng mga matang yun. Bakas ang hindi mapantayang paghihirap na rumihistro sa muka, pababa sa nangangayayat na katawan at nakagapos pa sa kadena pagkatapos kong hilahin ang takip na kumot. Nakatitig ako sa bangkay ni Lara. Muli, sumagi sa aking isipan ng mga gabing hindi ako makatulog. Ang maingay na kiskisan ng mga kadena na tila ba humihingi ng tulong. Ang mahihina ngunit nahihirapang ungol na hanggang ngayon nagpapakonsensya sa akin. Napaluhod ako, tahimik na umiyak, hindi malaman ang gagawin at nanginginig sa takot. Anong ginawa mo, Mami? Wala akong ginawa sa kanya. Hindi ko siya pinatay. Wala! Ano ito, Mami? Sa ilang linggo na nagtatanong ako kung nasan si Lara, nagawa mong itago sa akin ito. Pinatay mo siya, Mami. Ikaw ang may kagagawa nito. Pwede ba? Manahimik ka. Kinulong ko lang siya dito pero hindi ko siya pinatay. Napakagaga mo naman. So pinili niyang mamatay dyan, ganun ba, Mami? Malamang, namatay siya sa sobrang gutom. Ilang linggo ko siyang hindi pinakain eh. Hindi ka na yata tao, Mami. Pumalahaw ako kahit alam kong maraming nakakarinig sa amin. Ilang beses akong inawat nila, Mami, pero talagang nag-breakdown na ako nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng bangkay ni Lara. Nang mabulahaw nga ang mga kasama namin sa bahay, ilan sa kanila ang nagpatawag na ng pulis. Tinangkapang tumakas ni Mami, pero ako mismo ang pumigil sa kanya at sinabing sumuko na. Napayakap na lang ako kay Maki na halos matroma din dahil siya ang literal na naging saksi sa mga pinagdaan ng paghihirap ni Lara. Maki, alam mo bang tungkol dito, ha? Sorry ate. Natakot lang po ako kaya hindi ko magawang sabihin sa'yo. Pero alam ko at nakita ko ang buong pangyayari. Diyos ko, paano ko ipapaliwanag sa nanay niyang sinapit ni Lara? Sorry po ate. Hindi ko naman alam na magkakaganito si Mami. Pinangunahan ako ng takot sa nangyari. Kailangan panagutan ni Mami ang ginawa niya. Mali ito at hindi natin pwedeng konsintihin siya sa kasalanang kanyang ginawa. Nagmakaawa sa kanya si Ate Lara eh. Pero ayaw makinig ni Mami. Sinampal niya si Ate Lara at doon na siya nagsimulang kumilos ng kakaiba. Paano na tayo ngayon ate? Ipapakulong mo ba talaga si Mami? Tama na. Nasa labas na ang mga pulis. Kailangan nating isuko si Mami. Natatakot ako ate. Hindi mo wala sa isip ko yung ginawa niya. Huwag kang matakot. Nandito naman ako para alagaan ka. Hindi kita pababayaan. Nandito lang ang ate, ha? Opo ate. Dinampot si Mami ng mga pulis at ibinilanggo. Ako naman nagpadala ng sulat sa probinsya, pinapaalam sa kanyang pamilya ang pagkamatay ni Lara. Lumuwas kagad ang sakitin niyang ina kasama ang kapatid nitong babae na tiyahin ni Lara. Walang pagsidla ng kalungkutan ng dalawa, kaya naman ipinaasikaso ko sa abogado ang perang ibibigay ko sa kanila para maipalibing ang kanilang mahal sa buhay. Sobrang nakakaawa ang nanay ni Lara. Sila ang masasabi kong tunay na inosente. Ni hindi na sila nagsampa ng kaso, lalo na't wala naman daw silang pera para gawin yun.
Kahit papaano, maayos naman ang naging pakikitungo nila sa akin. Tuloy hindi ko na mabilang kung ilang beses akong humingi sa kanila ng kapatawaran kahit na hindi naman talaga ako ang may kasalanan. Makalipas ang ilang buwan, natahimik din sa wakas ang buhay namin. Kahit papaano, nilubayan na kami ng mga taong dati ay galit na galit sa amin. Lumipat pa nga kami sa isang mas tahimik na lugar at nanirahan hanggang sa pagplanuhan ko ang pagpapalabas ko kay Mami. Ang totoo niyan, ayoko sanang gawin yun eh. Ako kasi ang nagsampa ng kaso laban sa sarili kong nanay. Pero naawa ako sa kanya nang magkausap kami sa kulungan nang minsang dalawin ko siya. Anak, nagsisisi naman na ako sa ginawa ko eh. Pakiusap, ilabas mo na ako rito. Kausapin mo ang abogado natin. Magbabayad ako ng danyos para sa nagawa ko. Tutal naman, hindi rin ako kinasuhan ng mga magulang ni Lara. Sige na anak, miss na miss ko na kayo eh. Maawa ka naman, hirap na ako dito. Titignan ko po ang magagawa ko, Mami. Anak, huwag mong tingnan. Gawin mo, pakiusap. Paano na lang po ang sasabihin ng mga tao kapag ginawa ko yun? Masakit para sa akin na ako mismo ang nagpakulong sa'yo, Mami. Pero wag po kayong mag-alala. Pagsisikapan ko po. Sana wag mo nang patagalin, anak. Kailangan ko na pong umuwi, Mami. Walang kausap si Maki eh. Mag-iingat kayo, anak. Salamat po. Tingin ko naman kay Mami nagbago na talaga. Kaya naman sa tulong ng abogado ng aming pamilya, nakapagpiyansa kami at nakausap ang mga kailangan naming lapitan. Nakauwi din sa bagong bahay namin si Mami. Ang totoo nga niyan, ng mga sandaling yun, kababakasan pa rin ng takot si Maki sa tuwing nakikita niya ang nanay namin. Grabe ang trauma niya sa mga nangyari noon. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ni Maki. Umatras siya nang makita kung sino ang aking kasama. Maki, anak, huwag kang matakot kay Mami. Hindi naman kita sasaktan eh. Lumayo ka sa akin, Mami. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa mo. Maki, wag ka naman ganyan. Nagbago na si Mami. Bakit mo ba siya inuwi rito, ate? Paano kapag tayo naman ang sinaktan niya? Hindi ka dapat naniniwala sa mga pagmamakaawa niya. Maki, ang mabuti pa, iwanan mo na muna kami ni Mami ha. Mag-uusap lang kami. Please lang ate, huwag kang makampante. Simula nang gawin ni Mami ang krimen na yun, hindi ko na siya kinilalang ina. Anak! Hayaan mo na muna, Mami. Bigyan natin siya ng space. Alam ko pong gustong-gusto mo siyang kausapin, pero hindi pa niya kasi kayang mag-adjust eh. Ayos lang anak. Naiintindihan ko naman kung bakit nagkaganyan ang kapatid mo. Sobra akong nabulag sa maling paniniwala ko noon. Napakunot ang noo ko nang maupo si Mami sa sofa. Pinagmasdan ng picture frame kung saan nakapost kaming tatlo. Kuha yon sa isang simbahan sa Maynila na minsan naming pinasyalan noon. Maliliit pa kami ng kapatid ko noon. Maluhaluhang kinuha ito ni Mami at niyakap. Ako naman, tahimik na naupo sa isa pang sofa sa tapat ng kinauupuan niya. Nakikiramdam, hindi nagsasalita. Maya-maya pa, tumikhim si Mami, naghahanda sa pagsasalita. Bagong kasal kami noon nang tanggapin ng asawa ko si Feli bilang aming kasambahay. Maganda si Feli, mas bata at magaling makisama. Naiinggit nga ako noon eh kasi marami siyang kaibigan. Pero ako, kinatatakutan ng aking mga kakilala. Iniiwasan nila ako at kung minsan, nakakahiyaan pa nila akong lapitan. Bakit kailangan mo pong kainggitan si Feli, Mami? Hindi ba kasambahay niyo naman po siya? Pwede niyo naman siyang kaibiganin. Ginawa ko na yan, pero hindi pala sa lahat ng pagkakataon mapagkakatiwalaan ng isang kaibigan, anak. Nagsimulang maging miserable ang buhay ko bilang asawa nang matuklasan kong nagkakamabutihan si Feli at ang aking asawa, ang daddy mo. Ano? Ginawang kabit ni daddy si Feli? Tama ka, anak. Kaya nalungkot ako. Nagkasakit, pero walang nag-alaga sa akin. Maski nung ipinanganak kita, naging miserable ang kalagayan natin dahil pati ikaw naging sakitin din. Sorry po, Mami. Hindi ko po alam na may ganun kayong pinagdaanan noon. Alam kong mahirap ipaliwanag, anak. Pero wag mo sanang isipin na hindi kita mahal dahil simula nang dumating ka sa buhay ko, ikaw na ang naging gabay ko. Ikwento mo pa, Mami.
Nalungkot ako noon anak dahil pinagsabay kami ng daddy mo. Pareho kaming binuntis ng kabit niya. Lantaran niya akong niloko. Kung minsan nagre-reyna-reynahan si Feli sa bahay, pero nagtiis ako. Nagbulag-bulagan ako sa lahat at hindi na pinansin pa ang mga ginagawa nila. Buntis na ako kay Maki nang magpasyang daddy mo na iwanan tayo. May 2 anak na rin kasi sila ni Feli. Ibinukod niya ng bahay ang 2 bastarda niyang anak, mga kapatid mo sa labas. Tila sumabog ang mundo ko nang malaman mismo sa bibig ni Mami ang totoo, Miss Winnie, na may iba pa akong kapatid, bunga ng panloloko ng daddy ko sa aking ina, ng isang abusadong babaeng hindi ginalang ang mga tao sa paligid niya. Dahan-dahan na pumatak ang mga luha ko, ni hindi ko magawang lumingon kay Mami. Pero habang inaalala ang nakaraan, nakikipagdebate naman ako sa kanya. May pinagtatalunan man kami, hindi niya kailanman sinabi sa akin ang bigat na kanyang nararamdaman. Mami, patawarin mo po ako. Hindi ko po yun alam. Iha, wala kang kasalanan. Lahat ng nangyari noon, siguro bunga ng pagiging masyado kong walang pakialam sa paligid. Minahal ang daddy mo si Feli dahil nawalan ako ng atensyon noon sa kanya. Ginugol ko sa pagtatrabaho ang buhay ko. Ngunit nang masilayan kita, kayo ni Maki, alam ko na kagad na kayo lang ang makapagpapaligaya sa akin. Kaya itinuon ko sa inyo ang atensyon ko. Hanggang sa mawalan na ako ng pakialam sa daddy mo, na kahit makita ko man sila ay hindi ako naaapektuhan. Yun nga lang, nagbunga ang matinding galit ko nang makitang nakikipagkaibigan ka kay Lara. Natakot ako na baka ikaw naman ang agawin sa akin, anak. Nagkasala ako nang igapos ko siya at ikulong, pero hindi ko intensyon na patayin siya. Nangyari na po yun, Mami. Huwag na po nating balikan pa. Alam kong hindi niyo po kagustuhan ganun ang maging resulta. Hindi ko alam kung paano magsisimula, anak. Nahihiya ako sa inyo. Nagawa niyo nga pong magsimula noon kasama ako, hindi ba? Ngayon pa ba na malaki na ako at kaya na kitang suportahan? Tsaka nariyan na rin po si Maki. Alam ko pong kalaunan matatanggap ka rin niya. Sana nga, anak. Tumatanda na ako. Ano man ang nagawa ko noon, manatili na lang nakatago sa aking mga kakalimutang alaala. Napangiti ako sa sinabi ni Mami. Alam kong magbabagong buhay na siya at mas magaan ito para sa akin dahil wala na akong ibang iisipin pa. Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan. Maging si Maki ay napag-usapan pa namin. Makalipas ang ilang araw, nagawa naman naming unti-unti nang ibalik sa dati ang buhay namin. Graduating na ako at may nakaabang nang mapapasukan sa isang bangko. Dahil naging abala ako sa eskwela, madalas gabi na ako makauwi. Kinausap ko si Mami kung okay lang ba na mag-hire kami ulit ng kasambahay. Kahit 2 lang para may makasama sila habang wala ako. Kahit kusinera lang at labandera. Sabi naman ni Mami okay lang dahil parte na rin yun ng pagbabagong buhay namin. Kaya naghanap ako sa agency. Isang babaeng nagngangalang Lisette ang pinadala para maging bago naming labandera at tagalinis ng bahay. Isang stay out na kasambahay. Ibig sabihin mula 7:00 ng umaga hanggang 7:00 din ng gabi ang trabaho niya tapos uuwi na sa bahay niya. Bago pumasok, kinausap ko muna ang babae. Madali lang naman ang trabaho kung makakabisado mo kagad, Lisette. Tsaka kung pwede, huwag ka nang aakyat sa taas kasi kaya ko namang linisin ang mga kwarto namin. Dito ka na lang sa sala at sa kusina. Opo, ma'am. Gagawin ko po. Ma'am, ang sabi po sa agency, mag-ina po ang magiging amo ko. Kayo lang po ba mag-isa ang nandito? Oo. Palaging busy si Mami . Hayaan mo na lang siya sa taas. Huwag mo na lang siyang istorbohin. Tsaka may delivery na siya ng pagkain. Ihahatid mo na lang sa taas. Pipindutin mo yung doorbell ng pinto niya, tapos iiwan mo ng pagkain sa labas. Hindi mo na siya kailangan kausapin pa. Sige po, ma'am, tatandaan ko po. O siya, pwede ka na magsimula. Salamat po, ma'am. Ayon nga pala dito sa papeles mo, galing ka sa abroad. Malaki naman ang sweldo mo doon at pwede kang mag-renew ng kontrata anytime. Bakit mo naisipang bumalik dito sa Pilipinas? At dito pa talaga sa amin bilang housekeeper? Personal na rason lang po, ma'am. O sige, okay lang. Basta maayos ang trabaho at wala kaming mairereklamo, walang problema. Marami pong salamat, ma'am.
Unang kita ko palang kay Lisette, magaan na ang loob ko sa kanya. May kahawig siya sa totoo lang. Hindi ko lang maalala kung sino, lalo na at marami akong nakakasalumuha sa araw-araw. Pansin ko rin pala kaibigan si Lisette. Meron siyang punto na parang taga-probinsya. Pero minsan kapansin-pansin na hindi naman talaga siya Bisaya. Para bang may kinukubli siya. Madali naman niyang nakagaanan ng loob ang kapatid kong si Maki. Samantalang si Mami naman na dapat sana ay iniiwas ko sa kanya, nakakausap na niya ng maayos. Tuloy hinahayaan ko na siyang makaakyat at maglinis sa taas dahil kampante ako na wala nang mangyayaring masama. Tunay na ipinakita nga ni Mami ang kanyang sagad na pagbabago. Nang minsang dalhin ko siya sa doktor at ipa-check up kung ano ba talaga ang nararamdaman niya nung gawin niya ang bagay na yun kay Lara, nalaman kong may mental health problems si Mami. Hindi pa naman daw malala, pero posibleng matrigger kapag may mga nakikita siyang ginagawa namin na nagpapaalala sa kanyang nakaraan. Kagaya na lang ng pakikipagkaibigan ko kay Lara noon. Kaso lang ngayon, iniiwasan ko na talaga si Lisette. Professional na talaga ang ugaling pinapakita ko sa kanya. Hanggat maaari, hindi ako makikipaglapit masyado para wag matrigger ang sakit ni Mami. Nagtagumpay naman ako sa parting yon. Ayun nga lang, hindi ko alam na may mas mahirap pa palang pagsubok kaming susuungin. Madalas kong makita si Lisette na pinagmamasdan si Mami. Tahimik lang naman ang babae. Gayunpaman, hindi ako mapakali, kaya naisip kong tanungin sa kanya ang bagay na yon. Matanong ko lang, Lisette, bakit palagi kang nakatingin kay Mami? Halata po ba, ma'am? Oo, sobra. Huwag mo naman masyadong titigan. Mamaya malusaw ang nanay ko. Pasensya na po, ma'am. Nagagandahan lang po talaga ako sa nanay niyo. Salamat. Alam mo, totoo yung sinasabi mo eh. Dati kasi, kinukuhang reyna sa mga paligsahan si Mami. Palagi siyang nananalo. Ay, sikat pala ang mami niyo, ma'am, no? Oo, dati yon. Kaso iniwan niya ang kasikatan para lang sa asawa niya, sa daddy ko. Yun nga lang, iniwan naman siya. Ipinagpalit sa kasambahay ang mami ko. Tumangu-tangu si Lisette na animoy naiintindihan ng lahat. Maya-maya pa, kinuha na niya ang labada. Maglalabas siya at magsisimula ng libutin ang buong bahay. Kaso lang tila ba may mga bagay pa siyang nais na itanong sa akin, kaya naman nahinto ulit ang kanyang paglalakad at humarap sa akin. Salamat po pala sa pagtanggap mo sa akin, ma'am. Magagawa ko ng lahat ng gusto ko. Ha? Ano? Ang sabi ko po, ma'am, magagawa ko na pong lahat ng gusto ko kasi malapit na ako sa pamilya ko. May sahod ako mula sa inyo tapos magagawa ko pang umuwi kada hapon. Hindi na po ako mamumroblema sa pagdalaw sa pamilya ko na inuuwian ko araw-araw. Ah, ganun ba? Walang anuman. O siya, ikaw na ang bahala ha. Huwag mo lang pabayaan sina Mami at Maki. May bonus ka sa akin. Baka nga dagdagan ko pang sweldo mo sa hinaharap eh. Nagpaalam ako kina Mami noong umagang yun. Huling araw na ng pagpapasa ng thesis at magsisimula na kami sa graduation practice kaya sobrang busy ko na mula araw hanggang gabi. Hindi nagtagal, madalas kong nakakasalubong si Lisette na late nang umuwi mula sa bahay. Alas 9 na, hindi ba't hanggang alas 7 ka lang? Pasensya na po ma'am, ayaw kasi akong paalisin ni Ma'am Susan, masama raw po ang pakiramdam niya. Ah, talaga ba? Pinainom mo ba si Mami ng gamot? Ay upo, kanina pa nga po ako alas 8 dapat nakauwi. Kaso lang po pati si Maki ayaw po akong pauwiin. Ang dami niya pong ikinikwento sa akin na hindi ko maintindihan. Kinabahan na po ako kaya hindi ko na siya magawang iwan. Ah, ganun ba? Ano kayang nangyari sa mga yun? O siya, umuwi ka na at gabi na. Delikado sa daan, huwag ka nang magtagal. Ay sige po ma'am, salamat po. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Mami sa sofa. Nakatalukbong ng makapal na kumot. Dali-dali ko siyang nilapitan at nagmano. Mi, mukhang may sinat ka. Oo nga anak masama ang pakiramdam ko. Para akong pinukpok sa ulo kahit wala naman. Nakainom na po ba kayo ng gamot? Oo anak, inasikaso ko ni Lisette kanina. Mabuti naman po kung ganon. Akala ko hahayaan niya kayo dito
Ay nako, hindi anak. Maalaga si Lisette. Sobrang bait at maaalalahanin. Nakukonsensya nga ako eh. Alam mo ba ngayon ko lang napagtanto? Kamukha niya si Lara. Namutla ako sa sinabi ni Mami. Kamukha ni Lara si Lisette. Medyo may pagkakahawig nga. Tama nga ako nang sabihin ko sa aking sarili na pamilyar ang mukha niya nung una ko siyang makita. Dito na kumabog ng sobra ang aking dibdib. Huwag naman sanang may mangyaring masama. Hindi malayong may koneksyon si Lisette sa yumaong si Lara, lalo na at sa dami talaga ng tao sa agency na pinagkukuhanan ng kasambahay ay siya pa talaga ang napunta sa amin. Tuloy nagpatulong ako sa ilang kakilala para malaman kung sino ba talaga si Lisette. Lihim ko siyang pinaimbestigahan. Alam ko po na may kasalanan noon ng mami ko, Miss Winnie. Pero pinagsisihan at pinagbayaran niya na yun sa kulungan, kahit sa maikling panahon lang. Alam ko rin naman po na talagang nagbago na siya kasi kahit sa lola ko ay hindi na siya nakikipagtalo. Ayoko din namang may mangyaring masama sa kanila, lalo na kay Maki. Maging ang nakababata kong kapatid, tinatanong ko rin para may makuha kong ideya kahit papano. Wala ka bang napapansing kakaiba kay Lisette kapag nandito siya sa bahay natin, Maki? Makwento si Ate Lisette, Ate Paula. Palagi niyang sinasabi sa akin na may namayapa daw siyang kapatid. Matagal silang hindi nagkita. Bata pa raw siya nang isama ng amo niya sa abroad para doon manirahan dahil sa trabaho. Tapos ngayon lang daw siya talaga nakauwi sa kanila. Ilang taon din daw kasi ang kontrata niya doon eh. Hindi na siya bumalik nang malaman niyang patay na ang kapatid niya. Tapos may sakit pa ang nanay niya. Umuwi raw siya ng Pilipinas para maghiganti. Diyos ko, tama nga ang hinala ko. Bakit po ate? Simula sa araw na ito, hindi mo na papapasukin si Lisette sa bahay natin, ha? Ha? Bakit naman po ate? Anong problema? Malinaw na sa akin na nagpunta dito si Lisette para maghigante, Maki. Siya ang ate ni Lara. Siya ang kapatid natin sa labas. Ano po? Totoo ba? May kapatid tayo sa labas? Ate, saka matagal nang pinagbayaran ni Mami ang kasalanan niya. Bakit maghihiganti pa si Ate Lisette? Maki, may mental health problem ang mami natin. May parte ng nakaraan niya ang nahihirapan siyang kalimutan. Yun ang nag-trigger sa kanya para makagawa ng masama. Kaya nga nandito tayong mga anak niya para wag hayaang mangyari ang bagay na yun eh. Pero ate… Maki, simula ba nang dumating si mami dito sa bahay, narinig mo pa ba siyang nakasinghal? Hindi na po ate. Nararamdaman ko din kasi na umiiwas siya sa akin eh. Ganito, Maki, ang nararamdaman mong yan ang pinagdadaanan din ni Mami. Yung taong kinamumuhian niya noon ang naaalala niya kaya siya nakakagawa ng pagkakamali. Kaya sana intindihin natin siya. Hindi kasi naging madali ang buhay niya noon eh. Hindi natin siya dapat katakutan. Nagtatampo kasi ako sa kanya ate. Hanggang ngayon, masama pa ang loob ko sa kanya. Pareho naman tayong nasinghalan ni Mami, hindi ba? Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Para kasi sa akin, malaking bagay na yung nagbago na siya at nangako ng aalagaan tayo, hindi ba? Hindi kagad sumagot sa sinabi ko si Maki. Ganun pa man, napaluha siya sa bayuko. Tila napagtanto niya ang kanyang mga nasabi. Walang imik na hinila ko siya at niyakap. Alam kong mahirap pa para ipaintindi sa kanya ang sitwasyon. Pero habang lumalaki naman siya ay mabilis siyang natututo at umaasa ako na magiging maayos ang kalagayan namin ngayon. Huwag kang mag-alala ate. Gagawin ko po ang makakaya ko. Makausap ko lang si Mami ng masinsinan. Hihingi din po ako ng sorry sa kanya. Salamat, Bunso. Natuwa na lang ako nang makitang kinakausap na ni Maki ang aming ina ng mga sumunod na araw. Halata pa sa kanyang muka ang pagkakailang pero nakikita ko naman na lumalapit siya. Sa katunayan, napangiti ako nang makita ang aktwal na paglapit ni Maki kay Mami habang nakaupo siya sa balkonahe sa labas. Mami, totoo po bang magbabagong buhay na kayo? Anak, Hindi nyo naman po kailangan itanggi, Mami. Masaya nga po ako kung gagawin niyo yun eh. Ayoko na din po kasi kayong makulong ulit. sa dami ng pinagdaanan ko sa mundo, hindi ko kayang idamay sa paghihiganti ko ang mga batang kagaya nyo. Yung nangyari kay Lara, hindi ko kagustuhan yun. Kaso lang kapag nakikita ko siyang nakikipaglapit sa inyo, nanunumbalik ang sakit ng aking nakaraan.
Naaalala ko si Feli na piniling samahan ng inyong daddy. Kaya naiwan akong nasasaktan at nag-iisa. Alam mo bang wala akong malapitan noon, anak? Hindi niyo po dapat na ginawa kay Ate Lara ang ganun. Totoo pong hindi kayo ang pumatay sa kanya, kundi ang pagkakataon. Dahil kinalimutan niyo po siya sa kwarto na yun, hindi mo na siya pinakain. Ginamit niyo ako na anak ninyo para ikadena siya. Awang-awa po ako kay ate noon. Pero natatakot po ako sa inyo. Sa tuwing tinititigan ko mga mata niyo, parang hindi ikaw ang nakikita ko. Para po kayong sinasapian. Parang wala kayo sa katinoan. Patawad anak, patawarin niyo ako ng ate mo. Masyado akong nadala sa emosyon. Nadala ako ng mga masasakit na pangyayari sa buhay ko. Pakiramdam ko ako ng pinakaapi sa mundo. Pwede naman po nating kalimutan yun, Mami. Ako na po ang mag-aalaga sa inyo, kami ni Ate Paula. Kung ayaw ng iba sa inyo, hayaan na po natin sila. Huwag natin silang pilitin. Nandito naman po kami ni Ate. Galit ka pa ba sa akin, anak? Sabi po ni Ate, wala kaming karapatang magalit sa inyo. Yung binigyan nyo lang kami ng pagkakataong mabuhay sa mundo ay isa na pong malaking pasasalamat po namin. At dapat gantihan ka sa pamamagitan ng pagmamahal. Hindi mo alam anak kung paano mo ko pinasaya. Ang presensya niyo ay sapat na para maramdaman kong may kakampi ako. Mahal na mahal ko kayo. Sorry din po sa mga nagawa ko, Mami. Mahal ko din po kayo. Wala na akong mahihiling pa. Tuluyan nang nagkaayos sina Mami at Maki. Si Lisette naman, mas pinagbutihan ko ang pagbabantay. Halos lahat ng gawain niya ay minomonitor ko. Hindi ko pinahalatang alam ko na ang tunay niyang pagkatao. Buti na lang talaga, bakasyon na at kaya ko nang manatili dito sa bahay. Dito ko mas napansin ang mga kakaibang bagay na hindi ko akalaing makikita ko kay Lisette. Madalas siyang pumuslit sa kwarto ni Mommy. May mga kinukuha siyang bagay na nung una, hindi ko naman pinagdududahan. Ano ba naman yung nalagas na buhok mula sa suklay? O yung tissue na pinagpunasan niya ng muka at kung ano-ano pa? Hindi ko alam na maghahatid pala yun sa amin ng nakakakilabot na karanasan laban sa mga mambabarang. Nagising kami isang umaga na naririnig ang sigaw at nahihirapan na ungol ni Mommy. Wala si Lisette noon, day off niya kasi linggo. Nag-aalalang nilapitan ko si Mommy na noon ay nakahiga lang sa kama niya. Mommy, ano pong nangyari? Masakit ang ulo ko anak, parang mabibiyak. Teka lang po, ikukuha ko kayo ng gamot. Bilisan mo anak, parang masusuka na kasi ko eh. Ate, ano pong nangyayari kay Mami? Masakit daw kasi ang ulo niya eh. Saglit lang ha, bantayan mo si Mami ha. Pupunta lang ako sa kusina, kukuha ko ng gamot. Opo. Nagtatakbo kong bumaba sa silong, diretso sa kusina hanggang sa malapitan ko ang kinaroroonan ng medicine cabinet malapit sa lababo. Habang binubuksan ko yun ay natatanaw ko ang itsura ng kalsada sa labas ng bahay. Dito na ako napakunot noo. Nakita ko si Lisette, nakatayo lang at nakatanaw sa aming tahanan. Bumubuka-buka ang bibig niya na animoy may sinasabi pero hindi ko naman marinig. Napatalon na lang ako sa gulat nang mapasigaw si Maki na animoy natataranta kaya bumalik ako kagad sa itaas para ipainom ang gamot kay Mommy. Kaso lang, nagulat ako sa nadatnan. Ate, si Mami, nagkikisay. Tapos yung tenga at ilong niya, pati mata, nilalabasan na ng dugo. Ano? Ate, kailangan natin dalhin si Mami sa ospital. Sige, halika na. Umalis na tayo. Ako na po magsasara ng pinto. Nang makalabas kami ng bahay at maisakay sa kotse si Mommy, nilingon ko yung spot kung saan ko nakita si Lisette. Wala na siya ron. Kinilabutan ako. Kakaiba ang aura niya nang makita ko kanina. Parang papatay ng tao. Tuloy nagmamadali akong dinala sa ospital si Mommy. Habang nagmamaneho, inutusan ko pa si Maki na punasan ng ilong, mata at tenga niya. Inasikaso siya pagdating sa emergency, kaso lang, ilang minuto pa lang nang maipasok siya doon ay lumabas na kagad ang doktor at pinagmasdan kami ni Maki na tila ba may saltik kami sa ulo. Nagtaka naman akong nagtanong kung bakit at ano ang problema. Sinabi ng doktor na wala naman daw diferensya si Mommy. Walang palatandaang may nangyaring bleeding sa kanyang ulo o kung ano paman. Gulat na gulat kami ni Maki. Imposible naman yata ang sinasabi ng doktor.
Bakit ganon? Walang sakit si Mami? Kitang-kita naman natin na nagdugo ang mga tenga niya, pati ilong at mata. Paanong okay lang siya? Hindi ko din alam ate. Pero halika, puntahan na natin si Mami. Mabuti pa nga. Ano pong balak mo ate? Iuuwi po ba natin si Mami? Wala tayong choice. Wala daw sakit si Mami eh. Baka lumipat na lang tayo ng ibang ospital para matignan sa ikalawang pagkakataon si Mami. Agaran naming pinuntahan sa emergency room si Mami. Nakita namin siyang nakaupo lang sa hospital bed. Tulala, para bang ngayon lang kumalma ang matinding sakit na kanyang nararamdaman. Nilapitan namin si Mami at sinubukang kumustahin. Mami, okay ka lang ba? Nagtataka lang ako anak. Sobrang sakit ng ulo ko kanina. Tapos ngayon basta na lang nawala. Paanong nawala, Mami? Parang saglit lang na umatake. Tapos nawala na. Hanggang ngayon hindi ko na maramdaman. Lumipat na lang tayo ng ibang ospital, Mi. Magpa-check up tayo ulit. Wag na anak. Ang mabuti pa, dalhin mo ko sa lola mo. May alam siya sa nararamdaman ko. Baka lang kasi may suggestion siya. Malayo po ang bahay ni Lola, Mi. Kaya niyo po bang bumiyahe? Kaya kong bumiyahe. Ikaw naman ang magmamaneho, hindi ba? Sige po, tara, umuwi na po tayo. Umuwi nga kami sa bahay at inihanda ang mga dadalhin. Pagsapit ng tanghali, dumating si Lisette. Alam kong siya ang nakita ko kaninang umaga sa labas ng bahay namin. Masaya siyang humarap sa akin pero nagulat si Mami at ang kapatid ko nang singhalan ko si Lisette. Anong ginagawa mo rito? Eh ma'am, kailangan ko po kasi ng sideline. Kahit bantayan ko na lang po kayo para naman po may dagdag kita ako. Kailangan mo ng sideline? O gusto mo lang masigurado na mamamatay ang mami ko, ha? Anak, ano ba ang nangyayari? Mami, may ginagawang hindi magandang babaeng yan. Alam kong balak niyang maghiganti. Uy ma'am, hindi ko alam na artista ka rin pala. Ang galing mong umarte. Hindi ako umaarte. Ano ba kasi ang nangyayari anak? Naguguluhan na talaga ako. Mami, si Lisette po. Siya ang ate ni Lara, ang anak ni Daddy sa labas at hindi siya nakikipaglapit sa atin para magtrabaho. Pinili niya tayong kilalanin para paghigantihan. Ano? Totoo ba, Lisette? Hindi na nga ako magbabalat kayo pa. Nagulat ka ba, tanda? Ha? Akala mo siguro hindi ko kayo matutuntun ano? Akala nyo malaya na kayo sa atraso nyo sa kapatid ko? Sa labis naming pagkagulat, suminghal din si Mami kay Lisette. Punong-puno ng galit ang kanyang muka. Tila ba nanumbalik ang kung anumang aura na dati ay nakita namin nung kinagagalitan niya si Lara. Kinabahan ako sa takot na baka matrigger na naman ang mental health niya at magsimulang magwala. Pero iba sa pagkakataong ito. Galit nga si Mami pero kontrolado na siyang magsalita. Atraso? Nakalimutan mo na ba? Pinagbayaran ko na sa kulungan ng atraso ko sa kapatid mo. Pero kayo, ang kasalanan niyo sa akin, nabayaran niyo na ba? Hindi! Anong kasalanan, Mami? Simula pa lang kay Lara, planado na nila ang pagpasok nila sa buhay natin. Ano po? Matagal ko nang alam yon, kaya mainit ang dugo ko sa kanila. Bala ko nga sanang bigyan sila ng pagkakataon kasi may sakit ang nanay nila ngayon. Ano pong ginawa nila, Mami? Malamang kinalaban ako ng nanay mong demonyita. Bakit hindi ko kayo kakalabanin? Ninakaw ni Lara ang kwintas ko noon. Ayaw pang umamin ng kapatid mo pero nahuli ko siya at magkasabwat kayo. Akala ko ba nasa abroad ka, Lisette? Oo, nasa abroad nga ako. Pero tinatawagan ko si Lara para i-update sa mga gagawin niya para mapagnakawan namin si Susan. Kaso lang nahuli niya si Lara at inagaw ang kwintas. Naghirap kami noon. Napilitan kaming magtrabaho para sa gamot ni nanay. Ang ama mo, Paula, madamot. Ayaw kaming sustentuhan. Baliw ka ba? Wala nga siyang binibigay sa amin, hindi ba? Sa inyo pa kaya? Kung hindi nyo na kami nilapitan pa, hindi sana magkakasala ang nanay ko. Hindi sana siya makukulong. Talaga palang salot kayo sa buhay namin kasama yung nanay nyo. Gigil na sinabunutan ko na si Lisette pagkasabi nun. Alam ko na nagulat siya lalo na't hindi niya napaghandaan ang pag-atake ko sa kanya. Halos mapasigaw ang babae nang magpagulong-gulong kami sa sahig. Si Maki naman hindi magkanda-ugaga sa pag-awat sa amin.
Si Mami iyak ng iyak. Mabuti na lang napansin kami ng mga kapitbahay at kaagad na pinagkumpulan. Inawat kami at inilayo sa isa't isa. Kahit malayo na siya sa akin, gusto ko pa rin siyang sugurin. Gayunpaman, pinaalis siya ni Mami at Maki. Kami naman nagpatuloy na sa pagbabiyahe. Pansamantala naming pinababantayan sa mga kapitbahay ang aming tahanan. Habang bumabiyahe, nagulat kami ng kapatid ko nang umungol na naman si Mami. Ang sabi niya, makati daw ang ilong niya. Hindi ko naman lubos akalaing may lalabas na uod sa ilong niya. Nakakatakot at nakakakilabot. Halos hindi ko na nga magawang magmaneho ng maayos eh. Nangamoy lansa kasi sa loob ng kotse nang mabilisang dumugo ang kanyang ilong na para bang balon ng uod yon. Huminto kami sa isang tabi at inalalayan si Mami. Mangiyak-ngiyak na hindi malaman ang gagawin. Mga anak, huwag kayong matakot. Kapag nataranta kayo, mas lalong magiging delikado ang lagay ko. Bilis na, iuwi niyo na ako sa lola niyo. Nag-aalala lang po kami sa inyo, Mami. Baka po kasi hindi niyo nakayanin. Pwede po tayong dumaan na muna sa ospital. Hindi rin sila maniniwala sa nangyayari sa akin, anak. Lalong hindi kayo mapapakali kapag sinabi ko sa inyo kung ano sa tingin ko ang nangyayari sa akin. Basta, dalhin niyo na ako sa lola niyo. Alam niya ang gagawin. Matibay talaga ang desisyon ni Mami na dalhin namin siya sa bahay ni Lola. Kaya wala kaming nagawa kundi ang sang-ayunan na lamang siya. Mabilis akong nagmaneho hanggang sa makarating kagad kami sa harapan ng isang lumang bahay na disenyong pangkastila. Sa loob ng kalawang inggit, sinalubong kami ng katiwala ni Lola, si Mang Berting. Gulat na pinagmasdan niya si Mami na nanghihina at nagdurugo ang ilong. Kaagad niyang dinama ang noo nito. Nanlaki ang mga mata ni Mang Berting. Ma'am Susan, Diyos ko, pumasok muna kayo. Ano ba nangyari sa inyo? Si Mama Mang Berting. Nasa loob, Ma'am Susan. Hali kayo, pasok po. Magandang araw po, Mang Berting. Pasensya na po sa biglaan naming pagdating. Wala yun, Iha. Nag-aalala lang ako kay Ma'am Susan. Ano ba nangyari sa kanya? Iba kasi ang nakikita ko sa aking diwa. Hindi makapaniwalang pinagmasdan ko si Mang Berting. Para kasing madali lang sa kanya na malaman kung ano ba talaga ang nangyayari kay Mami. Pinapwesto niya kami sa isang kwarto at pinahanda ang mga kakailanganin sa pagtatawas, sapagkat isa palang albularyo si Mang Berting. Nang mailabas na namin ang mga kailangang gamitin, umusal ng kakaibang dasal ang matanda, mga katagang hindi namin maintindihan. Ilang sandali pa, nagsindi siya ng kandila at ipinatak ang natunaw na kandila sa plangganang may lamang tubig at asin. Unti-unti, may nabubuong imahe sa tubig. Kinilabutan ako. Tunaw na kandila lang ang pinatak sa tubig pero nakikilala ko na kung sino ang imahe na lumabas mula roon. Si Lisette. Mang Berting, ano pong kinalaman ni Lisette sa nangyayari kay Mami? Barang. Ginagamit yun ng taong may malaking galit sa mami mo. Barang? Ibig sabihin, totoo ang gawain yan? Oo, Iha. Kahit ilang beses mo pa itong iwasan, kahit mag-ingat ka pa ng sobra, darating din talaga ang pagkakataon na malulusutan ka ng kahit na sinong nagbabalak ng masama sa'yo. Ang mga mambabarang, hindi natin sila napapansin. Palihim silang kumikilos pero matindi ang hagupit. Nakakasindak at nakakatakot ang ibibigay niya sa kuna. Ang babaeng nabuo sa imahe ng tinunaw na kandila. Kilala ko siya. Siya po si Lisette. Siya ang aming kasambahay. Malaki ang galit niya sa mami mo, Iha. Gusto niyang gumanti dahil sa pumalpak niyang misyon at pagkawala ng kapatid niya. Mang Berting, bakit pa niya gagawin yon? Matagal ko nang pinagbayaran sa bilangguan ng kasalanan ko kay Lara. Hindi na niya ako dapat na ginagantihan. Iyan ang hirap sa mga taong halangang bituka, Iha. Matapang sila kasi may mga kakayahan silang gumamit ng mahikang itim. Ang nakalaban nyo ay pamilya ng mga bayarang mambabarang. Bayarang mambabarang? Yung lalapitan ng mga may pera para ipapatay ang kanilang mga kalaban sa masama at nakakakilabot na paraan? Tumpak, Iha. Ganito ang ginawa nila kay Ma'am Susan. May pangontra po ba tayo, Mang Berting? Kaya ko namang gumawa, Iho. Sa ngayon, unahin na muna natin ang mami nyo. Ano pong gagawin ninyo? Ibabalik natin sa pinanggalingan ng barang.
Nahinto kami sa pag-uusap ng umatungal ng malakas si Mami. Dito na kami nataranta nang makita ang kalunos-lunos niyang kalagayan. Nagsilitawan na ang mga ugat niya sa muka at kasing pula na ng kamatis ang kanyang balat. Hirap sa paghinga na animoy may nakabara sa kanyang ilong. Ilang sandali pa, sumuka ulit siya. Napayakap ako kay Maki nang makitang nagkalat na naman ang mga uod sa sahig mula sa bibig ni Mami. Ito yung mga uod na kulay reddish-brown na makikita bilang pataba sa lupa. Buhay pa ang mga ito at nangingisay pa. May kinuhang 3 pirasong dahon si Mang Berting at dinasalan nito. Makailang beses niya yung nilawayan at saka nilagay sa ulo ni Mami. Nagulat kami nang magpumiglas siya sa sakit na tila ba napaso sa kung anumang mahikang gamit ni Mang Berting. Nagsimula na siyang magwala at pinagbabasag ang lahat ng gamit na meron sa tabi ng kanyang kama. Awatin nyo, Iha! Igapos nyo ang mami nyo! Mang Berting, bakit igagapos? Kawawa naman po si Mami. Iha, ang mga mambabarang ay maraming kayang gawin. Isa na dito ang pagsapi sa katawan ng taong binarang nila. Kapag nagawa nila yun, hindi na natin sila mapipigilan kapag may saktan siyang isa sa inyo. Kaya sundin nyo na lang ang utos ko nang magamot na natin si Ma'am. Ate, ito na lang muna ang itali natin kay Mami. Naaawa man ako sa kanya, pero totoo ang sinasabi ni Mang Berting. Tignan niyo po ang kanyang mata. Nag-iiba na ang kulay. Saka ang boses, nagbabago na rin. Napalingon ako kay Mami nang makita ang katotohanan sa sinabi ni Maki. Nagbabago ang boses niya sa bawat pagsigaw. Maya-maya pa, nanlilisik ang kanyang tingin. Halos hindi maipaliwanag ang galit na rumihistro sa kanyang muka. Hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon. Kaagad naming iginapos si Mami. Humahalakhak siya habang niluluwa sa kama ang sandamakmak na uod na ni sa hinagap ay hindi ko pinangarap man lang na maranasan. Ano? Natakot ko ba kayo? Kulang pa yan! Kung sino ka mang nilalang ka, lubayan mo si Susan! Umalis ka na sa katawan niya! Anong aalis? Papatayin ko ang babaeng ito na gusto niyong iligtas. Hindi pa ako nakakapagsimula ng paghihiganti ko. Kailangan niyo magdusa. Magdusa? Dati na naming naranasan yun, Lisette. Nagagawa lang naming lagpasan dahil nagtutulungan kami. Ikaw, konsentidor kang ate. Nakalimutan mo na ba, babae? Kapatid mo rin kami. Iisa ang dumadaloy na dugo sa atin. Ang tatay mo ay tatay ko rin. Sa dugo lang tayo magkatulad, pero hindi ko kayo kikilalanin dahil ngayon pa lang nagpapakita na kayo ng kasamaan ng inyong ugali. Wala kang kwenta, nagmana ka sa nanay mo. Pareho kayong mga walang ya, mga matataas ang tingin sa sarili. Ang sasama nyo! Wala kang karapatang husgahan ako dahil hindi ako masamang tao kagaya mo. Mga halangang kaluluwa nyo. Simula sa nanay nyo hanggang sa inyong mga anak, mga wala kayong awa. Kung ganon, isusunod na kita kay Susan pagkatapos ko sa kanya. Ikaw naman ang papatayin ko! Nagulat ako nang mangisay muli si Mami at muling manumbalik ang kulay ng kanyang balat. Hindi na rin mabalasik ang kanyang tingin pero nakikita kong nangihina pa rin siya sa kanyang karamdaman. Sinimulan na siyang gamutin ni Mang Berting. Wala siyang hinto sa pag-usal ng ritual. Ako naman nakapagdesisyon na. Haharapin ko si Lisette. Hindi pwedeng ganito na lang kami lagi. Total sabi nga niya, magkadugo kami. Umaasa akong maiintindihan nila na ang ginagawa ko ay ang pag-iwas lang sa sakuna na dapat ay mangyayari. Pagsapit muli ng umaga, nagpaalam ako sa albularyo at kay Lola. Mang Berting, kayo na po muna ni Lola ang bahala kay Mami ah. Huwag kayong mag-alala, babalik po ako. Kailangan ko lang tapusin ang sinimulan ni Lisette. Iha, kaunting payo lang. Alam kong hindi naging maganda ang buhay ninyong lahat dahil sa isang pagkakamali. Pero sana, huwag ninyong kakalimutan na tayo'y mga tao lamang na pansamantalang binigyan ng buhay ng Panginoon. Bigyan ninyo ng puwang ang kapatawaran sa mga puso ninyo. Hanggat maaari, magpakumbaba ka. Pareho lamang kayong naging biktima ng pagkakataon. Sana, sa pagbalik mo, maging maayos na ang lahat. Tatandaan ko po, Mang Berting. Maraming salamat po. Ate, sasama po ako sa inyo. Wag na, Maki. Masyadong delikado. Ate,
Hindi rin ako magiging panatag kung maiiwan ako dito at malulunod sa pag-iisip kung ano na ang nangyari sa inyo. Hayaan mo na ako sumama, ate. Promise, kapag sinabi mo magtago ako, magtatago po ako. Maraming salamat, Maki. Kahit kailan, hindi kita pababayaan, ate. Ako lang ang lalaki sa pamilya natin kaya ipagtatanggol kita. Kaya susunod din ako sa kahit na anong sabihin mo. Niyakap ko ng mahigpit si Maki dahil sa kanyang sinabi. Sa totoo lang gusto ko pong umiyak. Napakarami kong naging pagkakamali noon kaya gusto kong bumawi kay Maki ngayon. Hindi ko nga alam kung naging mabuti ba akong ate. Tahimik akong nagmaneho pabalik sa aming tahanan. Sa pagkakaalam ko, sa malapit lang nakatira si Lisette. At sa pagtanong-tanong ko, natuntun ko din ang tahanan nila kahit papaano. Sa labas ng bahay, naabutan ko ang isang may edad na babaeng abala sa pagdidilig ng kanyang mga halamang bulaklak. Kahawig niya si Lara. Ewan ko ba, sumikdo ang puso ko nang makita ko siya. Ate, kilala niyo po bang babaeng yan? Sa totoo lang hindi pa. Pero ewan ko ba, parang nasa kanyang kabaitan ni Lara. Sana po maging maayos na ang araw na ito, ate. Ayokong umalis baka ikaw naman ang manghina at maging halo. Sa totoo lang po natatakot ako eh. Pero dahil malakas ang loob mo, tatapangan ko na rin ang kalooban ko. Kailangan ko siyang makausap. Natigilan na ni Lisette ang ginagawa niya sa atin. Umaasa akong makikinig siya. Samahan na kita, ate, ha? Sige, basta wag kang lalayo sa akin, ha? Lumabas kami ng kotse at dahan-dahang naglakad papunta sa bahay na yun. Matalas din ang pakiramdam ng ginang dahil tumingin siya sa aming kinaroroonan nang mapansin niya ang presensya namin. Tinanong niya kami kung ano ang aming kailangan. Gayunpaman, kababakasan ng pagkamangha na may halong kalungkutan ang mukha ng ginang. Larawan ng pangungulila at matinding pagsisisi. Una niyang tinanong sa akin kung ako nga raw ba ang anak ng babaeng matagal na niyang hinahanap. Ang babaeng na agrabyado niya. Huminga ako ng malalim. Maya-maya, nagpakilala ako sa kanya. Kaso lang pagkatapos kong magpakilala, sumingit bigla si Lisette na lumabas galing sa loob ng bahay. Ako nga po ang anak ni Susan. Anong ginagawa mo rito, babae ka? Anong karapatan mong makipagkilala sa nanay ko? Panahon na para magkaalaman tayo, Lisette, kung ano ba talaga ang totoo at kung bakit kailangan mong barangin ang mami ko. Gulat na nagpalipat-lipat ng tingin sa amin si Aling Feli at hindi makapaniwalang huminto ito kay Lisette. Pansin ko, takot siya sa nanay niya. Napaatras siya habang pinagagalitan. Sabi pa ni Aling Feli na malaki ang kasalanan niya kay mami kaya wala siyang karapatang maghiganti. Na matapos niyang magluksa sa pagkamatay ni Lara, si Lisette pa ang may kasalanan na siya ang dapat sisihin. Pumatak ang luha ko nang humarap sa akin si Aling Feli at tinawag akong iha. Aniya, siya ang may kasalanan ng lahat. Ginamitan niya raw ng gayuma si Daddy kaya sumama sa kanya kahit nagsasama na sila ni Mommy. Nasilaw siya sa yaman at ganda ng buhay na meron ng aking ina kaya niya nagawa ang bagay na yon. Hindi ko po alam na kaya niyong manggayuma para lang makalamang sa kapwa. Bakit niyo po pinili ang ganong landas? Bakit kinailangan niyong gumawa ng mga bagay na literal na makakapagpasisi sa inyo sa huli? Ate, wag mo nang sabihin yan. Tumahimik ka! Ang drama mo! Hindi ka naman dapat na gumaganyan sa nanay ko! Sininghala ni Aling Feli si Lisette nang marinig niya ang sinabi sa akin. Ayon sa ginang, walang karapatan si Lisette na gawin ang mga bagay na ginawa niya ngayon. Nalaman niyang binarang ni Lisette si Mommy at nakita ko pa kung paano niya saktan si Lisette sa harapan ko. Umawat ako sa kanila. Sinabi ko sa kanila na hindi ako nagtanim ng galit kay Lisette kahit kailan. Ang sa akin lang, tanggalin nila ang kung anumang karamdamang nilagay ni Lisette kay Mommy. Nangako si Aling Feli na siya mismo ang gagawa nun. Bilang patunay, sumama siya sa amin sa kinaroroonan ni Mommy para bawiin ang barang na iginawad ni Lisette. Kinakabahan ako, ate. Ano kaya magiging reaksyon ni Mami kapag nakita niya si Aling Feli? Hindi ko alam, Maki. Umaasa ako na sana magkaayos sila. Walang kwentang buhay kung uubusin lang natin sa sama ng loob at galit. Tama ka, ate. Kaya ako, hindi na din ako magtatanim ng sama ng loob kay Mami. Hindi naging madali ang masaktan at itago lang ito ng mahabang panahon. Tama ka dyan, Maki. Maging masaya tayo sa lahat ng magagandang biyayang dumating sa buhay natin.
Pagdating namin sa bahay ni Lola, sinalubong kami ni Mang Berting. Aniya nalapatan na niya ng lunas si Mami pero oras na umatake ang mambabarang ay babalik pa rin ito. Kampante ko namang ipinakita sa kanya si Aling Feli. Nalabis niyang ikinamangha. Nilapitan ko naman si Mami at pinakilala sa kanya ang kasama ko. Ewan ko ba, gusto kong maiyak na parang hindi habang pinagmamasdan si Aling Feli na lumapit kay Mami. Hinawakan ng kamay nito at saka umiyak na humihingi ng tawad. Naghagulgulan ng dalawang ginang. Maging kami ni Maki na nanonood lang, hindi na napigilan ang pagpatak ng mga luha. Nakita namin nang lumuhod si Aling Feli sa harapan ni Mami. Taus-puso siyang humingi ng tawad. Umiyak at nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Aniya, tao lang siya at minsan nang nabulag sa pagkasakim. Kaya hindi na niya namalayang may mga tao na pala siyang nasasaktan. Mapait namang ngumiti si Mami. Hindi ko akalaing sa tagal ng panahong hindi tayo nagkita ay ngayon pa magtatagpo ang ating landas, Feli. Napakarami nang nangyari. Nakakatuwa naman po silang pagmasdan. Para silang mag-best friend na matagal nang hindi nagkita. Tapos ngayon, magkaka-reunion pa sila. Tama ka dyan, Maki. Alam kong hindi magiging madali ang pagpapatawad. Pero oras na mapagtagumpayan nila yon, magiging magaan na ang lahat. Magiging masaya din sila. At mas liliwanag na ang pag-asa para sa kanila. Kaya ikaw, kung may sama ka man ng loob sa kahit kanino, kailangan mo yang bawasan. Isipin mo na lang ang Diyos nga nagpapatawad sa ating mga kasalanan eh. Ang tao pa kaya. Pangako ate, iiwasan ko na magtanim ng sama ng loob sa kapwa, lalo na po kay Mami. Pati na rin kay Daddy. Nagtampo ako sa kanya noon kahit bata pa lang ako. Pero kahit wala na siya, patatawarin ko na po siya. Para matahimik na si Daddy san man siya naroroon ngayon. Muli naming nilingon si Mami at Aling Feli na noon ay masinsinang nag-uusap. Aniya, hindi niya sinisisi si Mami sa nangyari kay Lara. Alam daw niyang nangyari yon dahil may nagawa rin siyang masama kay Mami. Yun ang consequence ng kanyang pagiging abusada. Isa pa si Lisette na ayon sa kanya, hindi niya alam na gano'n ang ginawa sa kanya. Pero wag daw mag-alala si Mami. Siya mismo ang gagamot sa kanya. Sana nga po maging maayos ng lahat, Panginoon ko. Ikaw lang ang makakapagpalinaw sa lahat ng kinalilituhan naming pagsubok. Ginawa nga ni Aling Feli ang pinangako niya sa amin. Ginamot niya si Mami. Tinanggal niya ang barang na nakadapo sa aking ina. Tuluyan na silang nagkaayos at nagkapatawaran. Ako naman bilang pasasalamat, nangakong hindi na makikipag-away pa sa aking half-sister. Sa parte naman ni Lisette, nangako ang babaeng hindi na niya babarangin pa ulit si Mami. Lalayo na siya sa amin at humingi rin siya ng tawad sa nagawa niya. Gayunpaman, wag daw kaming mag-expect na lalambot kagad ang puso niya sa akin. Hanggang ngayon hindi pa raw niya matanggap na wala na ang paborito niyang kapatid kaya naiintindihan ko siya. Mas naging maayos naman ang pagsasamahan namin ng kapatid kong si Maki. Masaya po ako para sa'yo ate. Kumpleto na ang misyon mo. Napatawad mo na si Aling Feli at si Ate Lisette na half-sister pala natin. Tapos kasama pa natin ngayon si Mami. Magaling na din siya sa awa ng Panginoon. Mukhang may laman ang sinabi mo ah. Hindi naman po sa ganun ate. Naiinggit lang po kasi ako sa inyo. Kasi nagagawa mong magpatawad ng ganun kadali. Teka lang, hindi mo naman kailangan mainggit eh. Alam kong si Daddy ang gusto mong bigyan ng linaw. Bakit hindi natin siya puntahan at kausapin? Nahihiya ako ate. Ano naman po ang sasabihin ko? Baka biglang bumangon pa siya sa nicho at multuin tayo. Hindi mangyayari yon, uy. Ikaw talaga, ang dami mong alam. Ano, dalawin natin siya sa puntod niya? Salamat sa pagpapalakas mo ng loob ate. Malaking bagay po ito para sa akin. Sige po, handa na akong kausapin si Daddy. Ano ka ba? Wala namang ibang magtutulungan kundi tayo lang, hindi ba? Kaya wag mong alalahanin yun, ha? Ang swerte ko po at naging ate kita. Mas maswerte ko kasi naging kapatid kita. Mahal na mahal ko kayo ni Mami. Nagpunta nga kami ni Maki sa sementeryo. Nagdala kami ng kandila at bulaklak, nag-alay ng dasal at kaunting mga pagkaing hilig niya noong nabubuhay pa siya. Alam mo, ngayong nasa langit na si Dad, alam na niya kung gaano niya tayo kamahal. Biktima lang din si Dad noon. Hindi ba ginayuma siya kaya nawala sa puso niya si Mami?
At least binigyan niya tayo ng pagkakataong mabuhay at makita ang ganda ng mundo. Tama ka dyan, ate. Saka nandyan naman kayo ni Mami para sa akin. Siyempre, hindi ko kayo pababayaan, no? Mahal ko kaya kayo. Palagi kong sinasabi kay Maki na walang permanente sa mundo. Lahat nawawala. Kagaya na lamang ng karamdaman ni Mami na tuluyan na ngang gumaling. Ngunit pagkatapos nun, pumanaw naman si Aling Feli. Hindi na kinaya ng katawan niya ang karamdaman. Nagpunta kami sa lamay at nakipaglibing. Nagkita kami ni Lisette na nakapag-asawa na pala at kaswal na tanguhan lang ang naganap. Ni walang seryosong pinag-usapan. Pinati naman kami ng kanyang naging asawa at kinausap. Kahit papano, wala nang sama ng loob sa amin si Lisette. Nahihiya lang daw siya sa mga ginawa niya noon kaya hindi gaanong makalapit, sabi ng kanyang asawa. Naiintindihan ko naman ang aking half-sister. Isa pa, alam kong kailangan niya ng space para makapag-isip kaya hindi na rin namin siya kinulit noon. Makalipas ang ilang taon, naging matagumpay ng doktor si Maki. Ako naman ay CEO ng aming family business at nagpapasalamat ako dahil patuloy ito sa paglago hanggang sa ngayon. Sa kasalukuyan, tinitrain ko ang 2 anak ko para pumalit sa akin sa pwesto bago ako tuluyan ng magretiro. Pa-relax-relax na lang at pa-travel-travel. Masaya ang buhay, maraming pagsubok pero malalampasan mo ang lahat kung lalaban tayo ng patas. Magaan na ang loob ko, Miss Winnie. Marami man ang nangyari, nangibabaw pa rin sa amin ang pagmamahalan at pagkakapatawaran. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto ng walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kina Ma'am Elizabeth Pamintuan at sa mga anak niyang si Lay Galvez at Mary. Kay Annabel Ibanez, kay Marilyn Gadin from Japan na nag-comment po sa matapang na chismosa upload na lagi daw po siyang nakikinig sa kwento natin at natutuwa siya dahil may pagka-comedy daw po ang kwentong ito. Salamat po at nagustuhan niyo, ma'am. Kay Grail Benito from UAE, kay Maeng Vlog from South Cotabato, sa Team Gaminil Francisco at sa asawa niyang si Jeremy Saranillo, kay Mommy Kay Enzania from Bataan, kay Ma'am Tina Dekit na nagsabing ang gagaling daw po ng nagsisiganap sa ating kwento. Nako, salamat po. Kay Ma'am Virginia Tan from Davao City, kay Ma'am Elizabeth Dungka from Pampanga, kay Prince Roland at kay Marisa Roland, pati na rin sa Barangay Care from Tarlac City, kay Limay 34 na nagsabing pampatulog daw po niya ang stories natin, kay Ram Joso, Julie Joso, Elena at Ronnie Joso na magbe-birthday ngayong July, galing kay Regine Joso from Laguna, kay Marilyn Redota at sa asawa niyang si Roel Bonita, kay Rason Yao, Hondradelin, Rodel Lagwit from Cagayan de Oro City, kay Jappy Portes at kay Kimberly Caballero na nag-comment sa Sugapang Asawa upload na matagal na raw po siyang nakikinig sa atin at napakaganda raw po ng boses at pagkakabigkas ng bawat salita. Nakakatanggal din daw po ng stress ang pakikinig nila. Salamat po sa inyo at sa mga nagtatrabaho sa Baller Garments sa Las Piñas. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan niyo po sana ang mga susunod kong upload. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.